Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Ako po si Jerry, tubong Laguna at tambalanista since 2008. Silent tambalanista po ako pero hindi ko napigilang sumulat dahil kailangan ko po ng payo ninyo. Masayahin akong tao, tambalan. Palabiro, kapag kasama ko ang barkada, ako yung joker. Halos gumulong kaming lahat sa katatawa. Pero simula na mag-asawa ko, madalang pa sa patak ng ulan kung makita ko ang barkada. Nakadagdag din sa lungkot ko ang pagkamatay ng aking ina noong 2020. Nagdesisyon akong mag-work from home para maalagaan ang tatay ko na may sakit na din at matutukan ang mga anak ko. Kasama ko sa bahay ang asawa ko at ang dalawang anak niya sa una, which is isang babae at isang lalaki. Ang mga batang ito ang dahilan ng araw-araw kong pagkainis. Hapon ako magsibangon. Kapag ginising, galit at matutulog ulit. Akala mo mga hari at reyna? Sa halip na itulog ko na lang, kailangan ko pang tapusin ang mga gawaing bahay. Pagising nila, nakahanda na ang pagkain sa lamesa. Dahil ayaw magsikilo sa bahay, papatayin ko ang wifi. Bubuksan lang nila ulit at babaliwalain yung ngit-ngit ko. Kapag kinausap mo naman na masinsinan, sila pa yung matapang. Palasagot sa magulang. Para bang mga nananadya. Laging ginagawa yung mga bagay na alam nilang ikagagalit ko. Kinausap ko na ang asawa ko tungkol dito pero pinagsimulan lang ng pagtatalo. Huwag ko na lang daw pansinin. Ang sabi ko sa kanya, lumaki ng ganyan ang mga anak niya dahil pinabayaan niya. Hindi ko naman madisiplina dahil hindi naman ako ang ama. Sa sobrang inis, makita ko palang sila sira na ang araw ko. Hindi ako makahinga at parang aatakihin ako sa puso. Inaabangan ko na lang kung anong mali na naman ang gagawin nila araw-araw. Nagpa-check up ako pero dahil normal naman lahat ng findings, nirefer ako sa psychiatrist. Ang sabi ng doktor, iwasan ko daw ang nagpapatrigger ng anxiety at stress ko. Paano ko gagawin yun kung kasama ko sila sa bahay? Ang totoo, habang sumusulat ako sa inyo, kumukulo ang dugo ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko po ang inyong payo. Ang inyong tambalanista, Gary. Hi, Gary! Nakumukulo-kulo-kulo ang dugo sa mga sa mga bata. Hindi namin alam kung anong edad ba yan eh. Kasi feeling ko understandable siya at a certain age. Kasi naniniwala ako na kapag yung talagang medyo bata pa talaga, they're meant to play. Ano talaga nila yun? Kaya nga di ba nakakalungkot yung mga batang nasa kalsada kasi dapat yung mga oras na yun, kung hindi sila nag-aaral, dapat naglalaro lang sila at hindi sila dapat na nagtatrabaho at humihingi ng pera. Diba? Kasi nga, pag bata, yun lang naman gagawin nila. Parang hindi mo pwedeng pigilan sila dun sa kanilang natural natural sa kanila nature na nila oo yun. na ganun lang pag ganyang edad
ano talaga sila, hindi pa sila nakakapag-isip ng tama. Meron nga akong kakilala Eto na, partner. 40 na, hindi pa rin mautusan. Yun, partner. Sa tingin ko, yun ang dapat magngit-ngit ka talaga. Pero kung mga ano lang ito, 7, 8. Oo, 7, 5, 6, 8. Oo 7. nga, parang minsan nga 5 to 10. Oo, yun. Sasabihin ko sana minsan nga kahit hanggang mga 10. Yan. Parang dapat ikaw yung mas magbigay ng pag-unawa at pag-intindi, 'di ba? Pero baka nga dahil nagngingit-ngit, partner, baka nga medyo malaki na. Siguro mga mga teenager na ba sila? Ganyan. Na parang feeling mo dapat natututo na talaga sa buhay, ganyan. Sabi mo hindi mo madisiplina kasi hindi ka ang ama. So anong role mo diyan? 'Di ba? I mean, baka nga hindi ka nila ama sa dugo, 'di ba? Pero dahil asawa mo naman 'yan, dapat meron kang role. 'Di ba? So yung ganyang klaseng eksena, yun yung dapat nating i-resolve. Ano ba talaga yung role mo diyan? Kaya kasi 'di ba parang yun yung medyo hindi na-establish. Kundi wala lang yun sa bahay natin. Huwag nating pansinin kung patayin niya yung wifi. Huwag nating pansinin kapag nangingit-ngit na sa galit kasi hindi nila na-establish yung role mo. Kaya siguro yung respeto wala doon. Correct. Parang ganun. Yun yung pakiramdam ko lang naman sa chismosa. Sa buhay ninyo, 'di ba? Sa pakialamera at pala desisyon sa buhay ninyo, yun lang naman yung feeling ko. So ano ang edad? Kapag bata pa, intindihin talaga. Pasensyahan mo muna. Ganun kasi talaga Minsan nga 'di ba yung mga bata, aasarin ka pa nila yung kapag sinabi mong wag mong gawin, mas lalo nilang gagawin. Kasi nga yung utak nga nila hindi pa fully developed. Hindi pa nila masyadong naiintindihan yung tama at mali, ganyan. Maaring naiintindihan nila pero hindi pa yung ganun katulad ng pag-intindi natin na may edad na may wrinkles na at medyo kulubot na at papunta na sa pagbulok, di ba? Iba yung understanding natin sa understanding nila. So we do not expect na parehas. Di ba? Ganun. Magandang point yun, yung mga sinabi ni partner. Since galing ka na sa doktor, sasabihin ko sana, kailangan mong i-assess mo muna yung sarili mo bago sila. So, sinabi sa ng doktor na normal naman lahat. Normal ang findings. So meaning, wala kang kondisyon, walang special condition. Siguro, hindi mo lang dina-assess ngayon yung anger management mo. Test of patience, na parang madali kang matrigger sa mga bagay-bagay, which actually malamang sinabi na rin ng doktor mo. Kaya dapat siguro ibigyan diin mo din sa sarili mo na kailangan mong gawin ito. Kailangan kong i-manage yung temper ko. Diba? Kung alam ko ang bagay na ito ay nagtitrigger sa akin para magalit, iiwasan ko. Practicein mo yun. Paano? I-emphasize mo yun sa sarili mo. Kasi hindi naman sinabi. Kung nakakarinig ka ng kulo ng sinaing. At tuwing nakakarinig ka niyan, kumukulo ka rin. Correct, diba? Huwag kang magsasaing. Ganon. Or lumayo ka dun sa mga oras na nagsasaing. Yes. Diba? Dadating ka lang pagluto na. Correct. Pag nakahain na yung kanin. Kakain ka na lang. Ganon. Diba? Yung mga sample na naiisip namin, pasensya ka na. Pero parang ganun yung gagawin mo. Tama yung sinabi nung yung advice sa'yo ng isang professional, which is the doctor, na totoo, iiwasan mo yung mga bagay na magti-trigger sa'yo ng galit. Yes. At tanong mo, paano po ay magkakasama kami sa bahay? Diba may mga bagay na kakikitaan po rin ng maganda sa bahay. Totoo, yes, kami na-experience namin na nakakainis pag may bata sa bahay. Pero titingnan mo din yung kabilang side. Diba? Pag tiningnan mo pala, pag kinalaro mo naman pala yung bata, masaya naman pala silang kabanding. Ano ba yung gusto ng mga bata? Ano yung hinahanap nila? Playmate ba? Diba? Masarap na pagkain ba? Mother or father figure ba? Tito figure? Makikilala mo yung mga batang yan at magugustuhan mo yung presensya nila kapag nakuha mo yung gusto nila. So, aalamin mo yun. That's your assignment. Gusto pala nila ng playmate. So, yun ang magiging ko. Ang sabi ni partner, magiging role ko. Playmate para magkasundo kami. Totoo. At pag nakita mo yung smile ng bata, pag nakita mo kung gaano sila ka-loving and adorable, baka hanap-hanapin mo sila. Hindi mo pa nakikita yun eh. Hindi lang yun, partner. Baka ipa-delete mo tong segment na to.
Binabawi ko na ang lahat ng sinabi ko. Totoo yun, Kinakakainin ko na lahat ng sinabi ko pabalik. Ganun. Correct. Totoo yung sinasabi ng mga tao na kapag may bata sa loob ng bahay, masaya ang bahay. Mas magulo pero masaya. Tingnan mo yung aspeto na yon. Kasi marami na nagpatunay niya na kapag may bata sa loob ng bahay, it's a happy home. Totoo. So wag mong tingnan sa aspetong pag may bata magulo. Pag may bata pangit. Pag may bata nakakakulo ng dugo. Hindi ganon. Hanapin mo, kagaya na sinabi ng doktor, find your happy triggers. Ano yung mag-stimulate sa'yo ng happiness? Correct. Sa bata, meron yan. Tingnan mo lang. Oo, hahanapin mo lang. Sarahan yung pangunawa, wag mo sarahan yung mata mo na pag may bata, pwede palang maging masaya. Totoo yan. Na minsan kasi tinitingnan natin sa anggulong, ang ingay-ingay, ang kalat-kalat, ang gulo-gulo, ang dumi-dumi. 'Di ba? Pero kasi ganun talaga eh. They are kids. Alam mo, dadating yung panahon, malulungkot ka. Kasi kahit gusto mo maging magulo yung bahay mo, hindi na magugulo yan kasi wala nang batang manggugulo dyan. Totoo. Kahit na gusto mong magkaroon ng mga kalat, diba, na nung araw eyesore para sa'yo, masakit sa mata mo, dadating ang panahon pag nagsilakihan na yung mga yan, wala na. Kahit gusto mo may mga nakakalat dyan naman kung anok-anok, diba? Wala na talaga. Totoo. Diba? So, wag nating hintayin yung magsisisi ka na sana pala nung bata sila. Kung kailan sila nandito lahat. Yes. Di sana mas binigyan ko sila ng pansin. Pero alam mo, partner, dun sa first part of the story, sinabi niya na joker siya. Sinabi niya na palabiro siya, na gumugulong sa tawa ang mga tao kapag magkakasama sila. Natigil lang kasi nung nag-asawa siya tapos madalang na niya makita yung kanyang barkada. Maaaring baka may factor din ito ha. Baka hindi lang nasabi ng psychiatrist. Charot. Baka busy siya nung araw na yun. Baka busy siya o baka hindi mo nabanggit. Pero maaari kasing kaya ka rin nagingit-ngit o kaya masungit ka or maininting ng ulo mo kasi kulang ka na din sa pagmamahal or kulang ka na din sa ikaw mismo wala kang joy sa puso. Totoo naman eh, 'di ba? Bakit minsan yung may mga ibang tao, ang sungit-sungit niya, ba't kaya siya masungit lagi? Kapag kainala mo yung kwento, kasi ang lungkot ng buhay niya. Meron siya mga pinagdadaanan na hirap siya at hindi siya makakope. Kaya ang nangyayari sa kanya, lagi na lang siyang nega. Ganon. Tingnan mo yung sabi niya nga, di ba? Habang sinusulat ko ito, kumukulo ang dugo ko. See the burden. Correct. Wala na, yun yung nakikita ko na parang wala na yung joy na yan sa puso mo. At maaaring kung hindi mo nakikita sa bahay, pwede mong ibalik dun sa part na palabiro ka, joker ka ng barkada. Pwedeng once in a while, lumabas ka kasama ng barkada mo. Hindi naman bawal pag may asawa yun. Pinagsabihan ka bang bawal? Kaya nga wala naman sabi natigil lang ito simula na nag-asawa. Correct, ko. diba? Hindi mo sinabing natigil ako kasi bawal lumabas sabi ng asawa ko. Wala ka sinabing ganon. Tapos wag mo nang bawiin, nasabi mo na. Yun ay sinulat mo. Wala nang baguhan. Correct. Natigil ang lahat ng ito nung nag-asawa ko. May nagsabi ba sa'yo? Correct. Gets namin na when you have a married life already tapos meron kang kids tapos madaming tao sa bahay ninyo, nandun ka talaga sa zone na married life zone, 'di ba? With kids zone. May ganong zone Kala nyo wifi lang. Kala mo zone 79 correct, lang? Kala mo safety zone lang ang meron. Hindi. Kala nyo danger zone lang? Ay, wala. Walang panis yan lahat ng mga zone na yan, di ba? Kala ninyo, zodiac sign lang meron. Pinilit. Akala kids zodiac lang lahat meron? Sorry. Walang ganon, di ba? Meron pong zone na married life with kids zone. And kapag napasok ka dun sa zone na yun, talagang magiging busy ka. Yung minsan, may nag-message sa'yo na kaibigan mo, nabasa mo pero hindi mo na replyan dahil nakalimutan mo na dahil ang dami mong inaasikaso sa loob ng bahay. May ganyang zone. Correct, diba? At nandun ka. Pero kung nandyan ka masyado sa zone na yan, gets natin, very good, you're being a responsible parent and father. Pero kung yan din yung dahilan kung bakit ka nagiging masungit, ganyan, may pagsulat ka sa amin na kumukulo ang dugo mo, once in a while, umalis ka sa zone na yan. Punta ka sa zone ng inuman with your friends. Diba? Wala nagsabing bawal. Hindi po bawal makipagkita sa mga kaibigan at hindi bawal mag-inom at magsaya kasama ang mga kaibigan kapag may asawa ka na. Hindi po pwedeng ganun. Kasi kailangan tingnan mo, kaya masungit tong sigarilyo ng palagay ko dyan, hindi na nasaya
bayaran ng alak yan. Oo. Hindi na nakapagbida-bida kasi maaaring yung nafe-feel niya yung importance niya or yung ambag niya sa buhay kapag ka nagkukwento siya sa barkada, 'di ba? Yan yung ganun at kailangan din natin once in a while na ganyan yung makaramdam tayo ng excitement, masaya, baka ganun. Kulang ka lang sa alak, baka. Kulang ka sa bonding with friends eh. Yes, and since baka. you've mentioned yung ganyang klase ng skill that you are life of the party, ikaw yung nagpapatawa kapag kasama mo ang barkada mo, you use that skill inside your home. Pwede mo magamit yan. Hindi naman basta-basta nawawala yan eh. Di ba? Pansinin mo partner, pag tayo usapan namin to nila Rocky Terra nung isang araw na sa sobrang pagka-embrace natin sa karakter natin sa radio, kahit wala tayo sa radio na setup, natural sa atin yung humirit, natural sa atin yung mag-punchline or natural sa atin yung magpatawa. Parang hindi siya... Hindi naman ikaw totally different correct person. So ibig sabihin, hindi naman nawala yan sa sistema mo eh. Nandyan lang yun. Natulog lang siguro kasi nga mga tropa mo hindi mo kasama. Pero tama yung POV ni partner na baka pwedeng gamitin mo naman yung pagiging palabiro mo dun sa mga bata. Tama. Malay mo magkasundo kayo. Correct. At least hindi na magingit-ngit ang dugo mo. Tama. Kailangan pa bang memorize yan. Basic! Kaya mo yan, Kuya Gary. Go, go, go! Push, push, push! Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class. Kasi, ewan ko kung maganda yung sinabi mo partner na pwede mong dalhin sa loob ng bahay. Kasi kung ewan ko, magkakabit naman sila eh. Kumbaga, hindi magkaibang tao yan. Hindi magkaibang tao. Kunyari, sino ka sa tropa mo at sino ka sa mga sa bahay. Ang hirap naman magdoble kara. Wala ka naman split personality, di ba? Unless may split personality ka. Di ba? Na pag may mga bata, nagiging gorilla, monster. Di ba? Godzilla, ganun. Pero kapag kakaibigan ng kasama, Disney princess ka. Di ba? Baka ganun ka ba? Hindi namin alam. Sabi mo normal naman. Wala naman sigurong test na lumabas na ganun. Na may split personality ka. Ganun. Wala naman. So, pwede yun. Kasi katulad na natin partner, ako, animated ako dito sa radyo. Nadadala ko siya sa loob ng bahay eh. Minsan nga, tawag ko sa mga anak ko, mga kabisyo eh. Ang tawag ko kay sa totoo, diba? Tawag ko sa asawa ko partner, 'di ba? Partner, ganun. Kasi nga hindi naman yan, hindi mo mahihiwalay talaga totally. Meron talagang mas palabiro na side pag mga kasama mo mga trip mo. Pero hindi naman siya mawawala talaga. Biglang ang lungkot mo pagka as a father, ang lungkot mo. As a best friend, ang saya mo, 'di ba? Parang kapag ganun ka, di parang may mali. Ano 'yun? Diba? So yun nga, kailangan i-assess mo rin yung sarili mo. Kasi binambay naman doktor na you are A-okay, then that's good. Diba? Walang problema. Pero try mo pa rin i-assess yung sarili mo. Bakit nga ba ako nagagalit kapag may mga bata? Diba? Yan. Bakit naiinis ako sa presensya nila? Tutuusin, pag titignan mo, inosente naman yung mga bata eh. Diba? Maaaring at some point, yes, na-realize sila yung mali nila, pero ikaw yung mas may mahabang pang-intindi at pang-unawa. Yes. Na feeling ko ikaw yung makakapag-adjust sa halip na sila. Diba? So, try mong i-assess ulit yon, i-revisit mo yung ganong klase ng behavior. Ba't kaya ako nagagalit sa kanila? Pag nakita ko yung ilong niya, niinis ba ako? Pag nagsasalita ba yung mga bata at nandidinig ko yung mga boses nila, kumukulo na yung dugo ko. Bakit? Bakit ka nagagalit ng ganon? Diba? So, i-assess mo ulit. Baka mamaya, diba, nagiging habit mo na yung magiging magagalitin kahit sa mga bagay na wala namang kagalit-galit. Oo, na hindi ka naman dapat mainis. Naiinis ka na. Oo, malay mo, nagbi-build up na pala yung ganong klase ng habit at ayaw natin mangyari sa'yo yun at kahit sino man. Kasi burden po yung galit eh. Kapag inaalaw mo na madali kang ma-trigger o diba na yung, mainis, makarinig ka lang ng ng ingaw ng pusa, nagagalit ka, correct, diba? Ayaw nating mangyari 'yon. Kasi hindi dapat ganoon eh. 'Di ba? Nakikitaan mo pa rin ang kagandahan ang bawat nangyayari sa buhay. Yung ginagawa ng mga bata, wala naman silang ginawang masama. Natulog sila, for some nakakainis 'yon, pero wala silang ginawang masama. Hindi sila pumatay ng hayop, hindi sila nanaksak ng tao. Natulog lang sila. Kaya ang question talaga dito is, ilang taon na ba itong mga pinag-uusapan natin? Oo, kasi kailangan talagang intindihin pa sila. At ngayon, ulitin namin, kung medyo matanda na, then you establish your role in the family na pwede ka ring mag-discipline. Kasi mukhang hindi na-establish yung role na yun eh.
Correct. Kung establish mo yung role sa mga kaibigan mo as somebody who is comical or somebody who is comic, 'di ba? Kung ano man. So establish ka rin sa bahay mo ng ng character or ng role na pag nasa bahay ako, I am the alpha of the family. Oo. Parang ito yung ito ang ganap ko, itong ambag ko. Yan, Correct. ito ko. Correct. Ganun. Minsan kasi parang may part siya ng kwento na sinabi niya, ginagawa ko ang lahat, parang gano'n, naghahain ako ng pagkain, tapos naiinis ako kapag... Basta parang puno-puno siya ng inis. Oo, parang yamot na yamot siya. Sa tingin ko, wala naman nakakagalit. Pwede mong sabihan yung family members mo or yung mga bata na ganito yung gagawin. Ayun, hapon nito. ako magsibangon. Akala mo mga hari at reyna. Oo, mga ganon. Salip na itulog ko na lang, kailangan ko pantapusin ng mga gawaing bahay. See, parang you're doing them a favor. Pero parang implicitly sinusumbat mo sa kanila kaya nagagalit ka ng ganyan. Meaning, parang kasi pag kunyari pag naghain ka ng pagkain, wala na makagalit-galit doon eh. Pero bakit ka nagagalit? 'Di ba? Nagagalit ka kasi hindi sila nagdigpit, hindi nila dinala sa lababo. And then you tell it to them. Nagawin nila yon. Yun nga yung sinasabi niya, partner, hindi daw siya sinusunod. Gawa ka ng paraan para sundin ka nila. Alam mo, mas matanda ka. Alam mo yan. Yun talaga yun eh. Alam mo yun eh. Alam mo paano gagawin dyan. Mas nananaig lang yung galit mo kaya hindi ka nakakapag-isip ng mas maayos. True. Mas lagi nananaig yung emosyon mo. Diba? Parang you always do them a favor pero nagagalit ka. They don't do them a favor para hindi ka nagagalit. Huwag mo sila ipagain. Diba? Oo, totoo. Kasi mo sila nagagalit ka. Oo. Di ba mo sila ipagain? Ganon. Kasi trigger sa'yo yun eh. Yun yung sinasabi ng psychiatrist na iwasan mo yung trigger. Diba? Iwasan mo yung mga dahilan. Perfect example yung pagkulo ng sinaing. Pag naririnig mo, nayayamot ka. So bakit mo pakikinggan? Nayayamot ka na nga eh. Correct. Lagi tayo may control. Isipin mo yan. And you always have a choice. Minsan yung pag-control ng emosyon, it's also a choice. Yes. Chulalu. Shout out. Choice mong maging masaya, choice mong maging malungkot. Sabi ni Sally Amante, para sa'yo, sender, sa salita mong inaantay mo na lang kung ano ang gagawin nilang mali, malinaw na ikaw ang problema. May sinabi din siya, nag-aantay na lang kung ano pa yung susunod nilang maling gagawin. Hindi mo na nakitaan ng kabutihan. Wala na. Kasi pag nayayamot ka sa isang tao, lahat talaga ng gawin yan di maganda. For example, kung naiinggit ka sa isang tao, lahat ng success niya naiirata ka. Correct. Nayayamot ka sa lahat ng mga nararating niyan sa buhay, nabibili niyang gamit, napupuntahan niyang lugar. Correct. Kasi nga yamot ka sa kanya. So tingnan mo yung ganyang eksena mo. Inaantay mo na magkamali sila, and that's not a good habit yung hinahantay mo na magkamali ang isang tao. Totoo yun. Sabi ni Feli Bongabong Gibaw, hello Idol Nicole and Chris, pa-shoutout po. First ko pong nakapagpa-shoutout. Sa wakas, nahuli ko rin ang live ninyo. Andito kami ngayon sa Barcelona, Spain. Ayan. Wow. Hello po sa inyo. Sana makarating din kami dyan minsan. Correct. Espanya lang kami hanggang Espanya lang yung pamasahe namin talaga eh. Espanya sa Manila. Hello kay Ruben Ray Cansancio. Nagpapa-shoutout from Taytay, Rizal. Thank you. Happy weekend po and happy Aliwan Fiesta, sabi ni Melissa Ho. Ayan. So bago kami umexit isang paalala na tuloy-tuloy pa rin ang ating Aliwan Fiesta hanggang bukas. Yes, mayroon pa tayong 2 araw na natitira. So today and tomorrow. Today, abangan nyo po ang ating Reyna ng Aliwan Pageant Night which will happen inside the Liu Theater at 7 p.m. Yan, mamayang gabi na po yan. Tapos sa bukas, ang ating bonggacious na street dance competition and float parade. Yun, nakaka-excite. Nakaka-excite. Alas 5 po ang umpisa po niyan, and over the radio, maririnig nyo po, and even in Aliwan Fiesta page, in the Aliwan Fiesta page, mababasa din po ninyo yung tukol sa traffic advisory. Kaya, antabayanan nyo po yan. Tingnan, pakinggan,
pag-aralan. Lalong-lalo na kung ikaw may dalang sasakyan. Kung wala, I think it's okay kasi walka-walkathon lang is key. Ganun, di ba? Commute, walka-walkathon ka lang. Ganun. In fairness, yung mga nanood kahapon, yung mga dala talaga silang payong. So, alam na talaga nila yung gagawin. Kasi may mga tao na umambun bago mag-start. Oo nga daw. Na sila, umambun, pero hindi sila umalis sa pwesto nila. Naglabas lang sila ng payong habang nakaupo sa bleacher. Di ba? So, tumatalino na po kayo. Congratulations. Natututo na po tayo sa buhay. Yes, 'di ba? I'm so proud of you guys. We are now full of wisdom, 'di ba? Totoo naman 'yan yung mga pwede mo makontrol. Hindi mo pwedeng kasi hindi mo makontrol ang weather. 'Di ba? Pero ang pwede mong gawin is how you will react to the weather. Ganun. So kapag ka alam mong medyo alanganin na talaga ang panahon at nakapag-declare na talaga ng rainy season, 'di ba? Basic, dadala ka talaga ng payong. Tama. Okay, Docs. O siya, kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta mga kabisyo, ha? Bye-bye. See ya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!